Yan, hello, good morning again. Yan, it's me, Sister Jackie. Yan, narito na naman tayo. Musta na kayong lahat? I hope na you're still okay, good health, and of course, more blessing from God. And of course, yung kalakasan lang ng katawan natin, yung work, yung pagising mo, maganda yung tema mo. It's a good blessing from God, okay? So pag-aaral po natin ngayon yung ating mga kapastoran. Yan. Alam niyo po, yung mga pastor, sila po yung tinawag ng ating Panginoong Diyos. Talagang tinawag sila bilang isang manggagawa. Ito po ay isang highest calling from God. Talagang nung tinawag sila ng Panginoon, yes. Sabi nila, yes sir, yes God. Okay, so shout out sa mga pastors. Hello dyan. Good morning sa inyo. May the Lord God bless you more. Keep it up. Go on. Share and more souls from Jesus Christ. Okay? And God bless to your family, to your kids, to your ministry. And go on kasi kasama po niyo ang Panginoong Diyos sa mga tinawag. Okay? So, saludo po ako mga pastor sa inyo. God bless your heart. Go on po. No matter what, strive go on. Okay? So, meron po tayo dito yung acrostic passage ng pastor. Ano po po ibig sabihin ng pastor? Okay? So, yung P po, sabi niya dito, is a personal life. Meron siyang personal life. Ito yung walk with God, yung family niya. Okay? So, sometimes nakikita natin, wag nating tignan yung kabuuan ng pastor. Bakit siya pastor ganito? Bakit? No. Kasi kanya-kanya po yan. May tinawag. May calling ang Panginoon sa kanila. Sabi nga nila na sino ba yung tatawagin ng Panginoon? 'Di ba yung ready? Minsan nga hindi ka ready pero pag tinawag ka ng Panginoon, kailangan tumugon ka kahit takbuhin mo man, parang si anong pangalan nito, si yung isang character sa Bible na talagang tumakbo siya, 'di ba? And then si Jonah, and then after that bumalik pa rin siya sa kanyang pagkatawag, 'di ba? Ganun 'yon, hindi mo matatakasan yung calling mo. Okay, so yung P is for personal life, and then yung A is for administration. Ito yung counseling, ito yung leadership. Siyempre, nagka-counsel sila. Nandoon din yung leadership nila. Minsan nga, nagpapapray pa tayo. Konti, tawagin niyo si pastor. May nagkasakit lang sa atin, tawagin niyo si pastor. May blessing, tawagin niyo si pastor. Always we are calling the pastor. When is the last time you say, Pastor, thank you? When is the last time you visit your pastor? When is the last time na talagang pinag-pray mo din ang iyong pastor? They need us. They need our prayers. They need yung nandun ka lang na nakagabay sa kanila. And then, yung S is to yung sermon. Yung sermon, yung study niya, yung time niya, yung sermon niya, yung preparation niya. A lot of time, talagang binibigay nila ano ba yung i-message niya. Kailangan galing yan sa Panginoong Diyos, yung conviction niya sa kanyang puso. And then, gagawin niya, mag-aaral siya, magpe-pray siya, ano ba yung talaga. And then, pag nasabi na yan sa simbahan, syempre, alam mo, puspus yan ang banal na espiritu kaya kahit ikaw mararamdaman mo yung message ng Panginoong Diyos. And then yung T is to po yung test and trials, yung grace, strength, and the growth. Syempre, mga pastor, meron din silang trials, meron din silang mga problems, meron din silang pagsubok. So, hindi naman nila pwedeng sabihin sa mga members, ay may ganito, di ba? Haharap sila na nakangiti, harap sila na meron. Sinasabi po yan nila sa ating Panginoong Diyos. Talagang they are crying, they are kneeling down, they are talagang sa Panginoon nila sinasabi yung mga problema nila. Okay? So, ang next po is yung O. Ano po yung ibig sabihin ng O? Yung overseer, yung ministries nila, yung care of the flock. Sila po ay nag-aalaga ng mga tupa. Okay, pag tinawag ka ng Panginoon bilang pastor, meron kang mga tupa, yan, aalagaan mo po yan. Talagang i-bless mo po sila, okay? And then, of course, yung R is to po yung resources, yung strength, yung wisdom, and yung project. Siyempre, kailangan meron din siyang resources. Kailan po natin binless ang mga pastors natin. Kaya nga po, yung income natin, na 10% ay offering, binibigay po yan natin sa ating church. So, bahala na po yung pastor ang kung saan niya itatalaga yan. Di ba? Wala tayong rights doon. But yun nga po, kailangan ibigay. Or i-bless nyo naman yung pastor nyo or yung pastor natin na kung meron man tayong extra or whatsoever, you need to give. Yung kumahal mo, di ba? Sabi nila kung anong ginawa mo sa
kapatid mo, sa isang tao, ginawa mo yan sa Panginoong Diyos, how much more yung manggagawa ng Panginoon na tinawag niya. Ginawa mo yan sa Panginoong Diyos. Parang kung anong ginawa mo sa pastor, ginawa mo yan sa ating sa Panginoon. Pag binless mo yung pastor mo, God will bless you more. Talagang iba po yung pagkatawag ng pastor. And of course, sabi po niya sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, ibibless po tayo ng ating Panginoong Jesus sa pastor. Kaya nga sabi niya, find a church kung saan ka mag-grow spiritually. Pag nalaman mo at nag-grow ka, and then you nararamdaman mo na, ay parang saya, parang kaiba-iba, and then you go, you stay there, and you support your pastors, your family nila, okay? Huwag po natin tignan yung butas, dahil nobody's perfect. But we need to see to it, ano yung talagang pinapagawa ng Diyos sa Kanya, ano yung talagang calling niya, o para i-feed niya yung mga flocks. Okay, dito nga po sa 2 Corinthians 12:9, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tignan po natin yung mga tinawag ng Panginoon noon. Si Jacob was a cheater. Peter had a temper. David has an affair. Noah got drunk. Jonah ran from God. Yan yung sinabi ko kanina, si Jonah, di ba, na tumakbo. And then si Gideon was an insecure. Si Paul was a murderer. Miriam is a gossip. Martha was a warrior. Martha is a warrior. Thomas was a doubter. Sarah was impatient. Elijah was moody. And Lazarus was dead. Okay, lahat ng mga tinawag ng Panginoon. Pero ano pong ginawa niya dito? Tinawag po niya upang iayos. Iayos niya upang magamit sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ganyan po tinawag ang mga kapastoran. Okay? And then, yun nga po, sabi pa niya dito sa Psalms 105:15, do not touch the anointed one. Naku, nakakatakot. Okay? Marami po ako na experience o nabalitaan na talagang if you attempt to touch the anointed one, wag po, dahil ang Panginoon ang maghihiganti sa kanila. Okay, kung nagkamali ang pastor, marami nagkakamali mga pastor, wag po natin silang i-judge. Pananagutan po nila yan sa ating Panginoong Diyos. Ano man yung ginawa nila, ito man ay masama, ito man ay mabuti, merong judgment ang Panginoong Diyos. Mas lalo yung mga tinawag nila, mas malaki ang palo ng Panginoong Diyos pag hindi talaga sila sumunod sa kanilang mga calling, sa kanilang mga gawa. So, mas nakakatakot po. Okay? So, kailangan po natin, dahil alam nyo, ang gawa ng kaaway, yung pastor po, pag nandyan ang pastor, binubullseye po niya yan eh. Yan yung itatarget niya. Bakit po? Dahil once na na-target niya yung pastor, lahat yan bababa. Pag once ay na-bullseye niya po yan. Okay, sa problema, sa trial, sa financial, everything, bababa po yan. Talagang collapse po yan. Yung family niya, yung church, talagang marami na ang church na talagang nag-close. Bakit po? Binullseye po ng kaaway yung pastor. O maari po ito in-attempt. Or maari po ito ay financial, kailangan niya magtrabaho para may feed siya sa kanyang family. Okay, so marami po yan. But what we will do is to cover them in a prayer. Kailangan po na ang mga pastor ay ating silang ibabad sa panalangin. Kaya dito papasok yung mga intercessor. Dito papasok na nagkakaroon tayo ng mga Bible studies. Dito papasok na kailangan ipanalangin natin, i-cover po natin, talagang angklahin natin yung mga pastor natin nasa gitna sila. Angklahin po natin yan sa pamamagitan ng prayer. Huwag po natin hayaan na mawala po sila. Bakit po? Yan ang nais ng Panginoong Diyos. Kailangan ibabad po natin. Because yung pagkatawag at sabi ko nga, sino ba yung tinawag ng Panginoon? Hindi po yung perfect, hindi po yung talagang tinawag niya. May tinawag sila, Pedro nga tinawag niya bilang fisherman, di ba? Iba-iba yung mga pagkatawag nila. Ito nga yung sinabi ko sa inyo kanina, wala pong perfect na tinawag kung hindi yung willing na tinawag ng Panginoon sa kanyang puso at willing na sabi niya, yes Lord, here I am.
send me. And that is the time God will process you. And that is the time God will honor you. And that is the time God will go on with you with that calling. Kasi tinawag ka niya sa kanyang ministry. And God will provide, of course. And God will do everything. Yung tinawag ka niya, hindi ka niya iiwanan, pabayaan. Of course, manalangin ka with your faith. And God will send. Diba? Si Elijah nga, pinakain niya through yung ibon, di ba? Nag-send siya. Tapos yung sa river na gano'n, doon siya umiinom. Until nung nawala, sabi niya, pumunta ka doon sa widow. Imagine mo, yung widow, last na pagkain na lamang niya tsaka ang kanyang anak, mamamatay na sila. Pero ang nag-feed sa kanila is yung widow, na talagang walang-wala na. Di ba? Pero ano sabi niya, because of that faith din ng babaeng yon, at faith niya na kay Elijah, di ba? Binless sila. So, ganun din po yan. Let's bless our pastor. Let's pray our pastor. Dahil tinawag po sila, kesyo babae yan, kesyo lalaki, bata man o matanda yan, tinawag sila ng Panginoong Diyos sa kanilang ministry. Sila lamang ay nag-obey at sumunod dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoong Diyos. Now, kapatid, kung ikaw ay may pagkatawag sa Panginoong Diyos, it's time to pray. Lord, sabihin mo, here I am, send me. Basta linisin mo ang iyong puso, go on ka sa Panginoon, mag-aral ka, magbasa ka ng iyong salita, go on ka. The Lord will lead you. He will use you, but the Holy Spirit is with you para bigyan kanya ng knowledge, wisdom, and understanding, and to share the gospel. Don't be afraid, okay? Na ako talaga naranasan ko yung mga ganyan na talagang maraming trials, maraming pagsubok, maraming nag-condemn, maraming, bakit yung babae, bakit ganito yan, but, yeah, masakit eh, but when you cry with the Lord, God will bless us, and God will comfort us. God is always there. Even Jesus Christ before, no, naiyak ako sa mga pastors na tinawag talaga. But you know, even si Jesus Christ, hindi nila na unawaan eh, 'di ba? Binabato nga siya noon, pinapatay, tinatawag siya na sino ba ang Jesus na to, tinatawag niyang God, parang ganoon, 'di ba? But still go on po. Bakit? Yun yung pagkatawag nila eh. Gumawa lang sila. Dahil sinusunod niya, si Jesus Christ sinunod niya ang kanyang ama. Until sa kanyang last na hininga, hanggang naipako siya sa krus. Now tayo tinawag bilang mga pastor, manggagawa ng Panginoon. Go on ka sa calling mo. Go on ka. Kung tinawag ka bilang a giver, then worker ka, nag-work ka, and then you are the giver, sender, then go. Send. Ikaw yung bless ng Panginoon, and then bigyan mo yung missionary para siya yung goer naman, siya yung nagsisend. Dahil binless ka sa ganun, may goer, may sender. Now, kung binless ka naman ng Panginoon bilang isang preacher, then you preach. Then, kung tinawag ka naman bilang isang prophet, then you prophesy. Pag tinawag ka naman bilang apostle, then gumalaw ka sa Panginoong Diyos. Or teacher ka, 'di ba? 5 folds nga yung tinawag ng Panginoon. Kung teacher ka, mag-teach ka. Magturo ka, whatever. Kung ikaw ay binless naman ng Panginoon through song, gamitin mo sa Panginoong Diyos. Kung binigyan ka naman niya as a helping hand, you help. Pag tinawag ka niya sa intercessor, you pray, you intercede. 'Di ba? Yan yung mga calling eh. Kaya napakaganda po ng mga pagkatawag ng ating mga pastor, okay? So muli po meron tayong part 2, okay? So God bless you.